Sa gitna ng nararanasang epekto ng El Nino, inilabas na ng Pag-asa ang La Nina Watch. Kailan naman kaya inaasahang mararamdaman ang epekto ng La Nina? Alamin sa report ni Hazel Alviar. Sa gitna ng nararanasang matinding init, pagkatuyot at pagkabitak-bitak ng mga sakahan bunsod ng El Nino, naglabas na kahapon ng La Nina Watch ang Pag-asa. Unti-unti na raw kasing humihina ang epekto ng El Nino. Diyan sa advisory na nilabas natin, El Nino Advisory number 9, mature and expected to continue, pero may sign na po siya na weakening na siya. So, yun nga, until May siya, tapos mag-transition siya into a normal condition. Ikinatuwa ng magsasakang Sinilo ang inilabas na La Nina Watch. Ito na raw marahil ang hinihintay nilang pag-asa para tuluyang mabuhay ang mga tanim nilang 1 hektaryang papaya. Anihan na raw sana ngayon, pero dahil kulang sa patubig, hindi na lumaki ang mga tanim nila at namunga man ay hindi na rin daw ito mapapakinabangan pa. Pero kung may darating daw na ulan, mabubuhay pa ang mga papaya. Kapag dumating na ang inaasahang ulan, saka na raw nila malalagyan ng abono ang mga pananim. Aabot rin daw sa mahigit 1 tonelada ang inaasahan nilang ani dito. Lanta ng halaman. Pero sabi nga dun sa balita nung kagabi, na may La Nina na raw. Kaya di mahusay naman. Gaganda pa yan. Makaka-harvest pa kami dyan. Pero paliwanag ng Pag-asa, bagamat naglabas na sila ng La Nina Watch, hindi naman daw ibig sabihin nito ay may mga pag-ulan kaagad. Magpe-persist nga yung El Nino until June, magiging normal, pero yung effect pa nung El Nino na yon is mararamdaman until August. So possible na ma-delay yung onset ng rainy season din natin. Sa ngayon, habang wala pang sapat na tubig sa sakahan ni Mang Nilo, naglilinis na lang daw muna sila at magtitiis. Ang nais namin mangyari, may tutulong ang gobyerno, di kami tulungan. Kasama si Buhay Adante Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.